So magandang araw po sa inyong lahat mga kapalarista. Yan, pag-usapan natin etong mga vlogger na mga DDS vlogger na na isa-isa nang nagbabago ng karir. Ha? Itong mga DDS vlogger madalang na yung mga vlog nila ng mga paninira. Alam nyo ba kung bakit? Ha? Alam nyo kung bakit? Kasi ngayong buwan ng January, meron sa kanilang masasampulan na papaharapin sa Quadcom. Kung hindi ako nagkakamali, 3 vlogger ng DDS na panay pakalat ng fake news ang masasampulan ngayong January ng Quadcom. Yan. Ha? Abangan nyo na lang yan. Hindi ko na muna sasabihin kung sino sila para surprise. Pero kilala nyo itong mga to na nagpapakalat ng fake news, paninira laban sa gobyerno. Ngayon, dahil dyan, yung ibang mga DDS vlogger nag-shift na ng karir. Meron isa sa TikTok, ang lakas-lakas manira sa TikTok ha. Isang vlogger na bakla, ang lakas-lakas manira sa TikTok kay Pangulong Bongbong Marcos. Pero tinignan ko yung account niya, nagbebenta na lang ng jacket na may tatak na Duterte. Oo, nagbebenta na lang ng jacket na may tatak ng Duterte. Yung isa naman, bakla din, sa TikTok din, bakla din. Nagbebenta na lang ng sabon ng networking niya. Di ba? O yan kasi ang sinasabi. Yan ang sinasabi natin kapag fake news yung pinapakalat ninyo, sigurado hindi nyo kayang panindigan yan sa harapan ng korte o sa harapan ng ganito mag-iimbestiga sa inyo. Hindi nyo kayang panindigan yan kapag fake news yung pinapakalat ninyo. Di ba? O ngayon pinapatawag na sila ng Quadcom, kanya-kanya na silang paliwanag sa mga vlog nila na wala naman daw silang sinisiraan, wala naman daw silang binababoy na politiko o na tao, di ba? Dapat sabihin nyo yan doon mismo sa Quadcom. Ireserba nyo na yung mga dahilan nyo, ireserba nyo na yung mga laway ninyo doon mismo sa Quadcom. At wag na sa mga vlog nyo kasi wala na mangyayari. Di ba? Dito natin makikita kung gaano kagaling itong mga DDS vlogger na to. Diyan natin makikita kung gaano sila kahuhusay mag-vlog, di ba? Kung gaano sila kahusay sumagot. Palibasa kasi itong mga DDS vlogger, hindi mo rin masisi. Hindi mo rin masisi kasi majority sa mga yan hindi masyadong mga nakapag-aral. Kaya yung mga sinasabi nila, lumalabas sa bunganga nila, hindi na nila iniisip, banat lang ng banat, di ba? Dapat bago lumabas sa bunganga mo, meron ka ng ebidensya dyan. Nakatabi na dapat yung ebidensya mo o nakaready na. Para pag magka-leche-leche, may laban ka. Diba? Yan yung lagi kong sinasabi sa mga baguhan na vlogger. Lahat ng lalabas sa bunganga nyo, dapat meron na kayong ebidensya para pag nagka-leche-leche, may panlaban kayo para hindi kayo makasuhan o makulong. Yan ang lagi kong sinasabi. Itong mga DDS vlogger, palibasa pera-pera, palibasa mga bayaran, eto ngayon na pala nila. Di ba? Now showing ngayon sila sa Quadcom. Natatawa na lang ako kasi kanya-kanya silang paliwanag sa mga vlog nila. Kanya-kanya silang dahilan sa mga vlog nila na wala raw silang sinisiraan, di ba? Kaya kung ako sa inyo, sa mga unang 3 vlogger na nabunot ng Quadcom, sa unang 3 vlogger na maswerteng nabunot ng Quadcom na harap sa January sa kanila, ireserba nyo na. Ireserba nyo na yung mga dahilan ninyo, yung mga alibay ninyo, doon mismo sa Quadcom, doon nyo na sabihin. At wag sa mga vlog nyo kasi hindi na kayo matutulungan yan. Hindi na kayo matutulungan ng mga vlog nyo, di ba? Ang sigurado lang sa mga to, itong mga ipapatawag ng Quadcom, hindi na to nakakatulog ng maayos ngayon. Lagi na tong mga ito, lagi nang kulang sa tulog, kaiisip ng Quadcom. 'Di ba? Kasi itong mga to, hindi ito matutulungan nila Duterte. Hindi ito matutulungan nila Duterte. Itaga nyo sa bato yan. Hindi ito matutulungan kapag gumarap na itong mga to sa Quadcom, tapos ipa-contempt, walang magagawa mga Duterte dyan. 'Di ba? Kasi nga, mahihina na yung mga Duterte. Mga laos na yung mga Duterte. Yan. Hindi paninira yan ha. Totoo talaga, totoong laos yung mga Duterte. Totoong mahihina na yung mga Duterte. Ganyan yung mga vlog. Hindi paninira, mga pawang katotohanan lang, di ba? Ganyan yung gayahin nyo.
So abangan na lang natin itong susunod na kabanata. Itong mga vlogger na ipapatawag ng Quadcom dahil sa pinapakalat nilang fake news, tingnan natin kung kaya nilang panindigan yung mga pinagbablog nila. Diyan natin makikita pag gumarap na sila sa Quadcom. Pero sigurado dyan, yung mga paliwanag nila sa mga vlog nila, isa lang ang ibig sabihin yan. Hindi na to na, itong mga to, hindi na to nakakakumpleto ng tulog. Kaya isip nag-Quadcom kasi nga naman, syempre nakakatakot umarap dyan, di ba? Pero pag wala kang ginawang mali, pag wala kang pinakalat na fake news, kayang-kaya mong harapin yung mga yan, di ba? So abangan na lamang natin itong mga to kasi talagang nakakatawa talaga, kanya-kanya silang paliwanag sa kanilang mga vlog. So inuulit ko, abangan na lamang natin at pagtawanan natin habang pinapanood natin itong mga to ngayong January sa hearing sa Quadcom. So hanggang dito na lang. Salamat.